Unang Hari, Kabanata 6. 480 taon makalipas na ang Israel ay umalis sa Ehipto. Nang ikalawang buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon, sinimulan ni Solomon ang pagtatayo ng templo. Ang templong ipinagawa ni Solomon para kay Yahweh ay 27 metro ang haba, 9 na metro ang luwang, at 13.5 metro ang taas. Sa harapan ng templo, pahalang sa takbo ng kabahayan, ay may pasilyo na 4.5 metro ang haba at 9 na metro ang luwang. Ang mga bintana ng templo'y may bastidor at mga rehas. Nagtayo rin ng isang gusaling may 3 palapag sa mga gilid ng pader at sa likod ng templo. 2.5 metro ang luwang ng unang palapag, 3 metro ang pangalawa, at 3.5 ang pangatlo. Ganito ang nangyari sapagkat sa gawing labas, ang pader ng templo ay pakapal ng isang siko sa bawat palapag, mula sa itaas hanggang pababa. Ang mga biga ng bawat palapag ay nakapatong sa pader at hindi iniukit dito. Tinabas na sa lugar na pinagtibagan ang mga batong ginamit sa templo, kaya't walang narinig na pukpok ng martilyo, palakol o anumang kasangkapang bakal habang ginagawa ang templo. Nasa kanang sulok ng templo ang pintuang papasok sa unang palapag. Buhat naman dito'y may paikot na hagdang paakyat sa ikalawang palapag, at gayon din buhat sa ikalawa paakyat sa ikatlo. Nang maitayo na ni Solomon ang mga pader ng templo, binubungan ito at nilagyan ng kisame na ipinako sa mga pahalang na posteng cedar. 2.5 metro ang taas ng bawat palapag ng gusaling karugtong ng gilid ng templo. Bawat palapag ay nakakabit sa kabahayan sa pamamagitan ng mga bigang cedar. Sinabi ni Yahweh kay Solomon, "Kung susundin mo ang aking mga utos, at tutuparin ang aking mga tagubilin, tutuparin ko ang aking pangako sa iyong amang si David. Maninirahan akong kasama ng sambayanang Israel sa pamamagitan ng templong ito na iyong itinatayo, at hindi ko pababayaan ang aking bayang Israel." At tinapos nga ni Solomon ang pagpapagawa sa templo. Binalot niya ng tabla ang loob niyon. Tablang cedar ang inilapat sa pader, buhat sa sahig hanggang sa kisame, at tablang sipres naman ang inilatag na sahig. Diningdingan niya ang 9 na metro mula sa silid sa kaloob-looban ng templo na tinatawag na Dakong Kabanal-Banalan. Ang lugar na ito'y nilapatan ng tablang cedar mula sa sahig hanggang sa kisame. Ang 18 metrong natira matapos dingdingan ang Dakong Kabanal-Banalan ay tinawag namang Dakong Banal. May ukit na mga nakabukang bulaklak at mga tapayan ang tablang cedar na ibinalot sa pader ng templo. Ang Dakong Kabanal-Banalan na siyang kaloob-looban ng templo ay inihanda niya upang paglagyan ng kaba ng tipan. 9 na metro ang haba, ang luwang at ang taas ng Dakong Kabanal-Banalan, at ito'y binalot niya ng lantay na ginto. Sa harap ng Dakong Kabanal-Banalan, nagtayo siya ng isang altar na yari sa tablang cedar, at ito'y binalot din niya ng lantay na ginto. Binalot din ni Solomon ng lantay na ginto ang buong loob ng templo, pati ang altar sa Dakong Kabanal-Banalan. Sa loob ng Dakong Kabanal-Banalan, nagpalagay siya ng 2 kerubin, imaheng nililok sa kahoy na olibo. 4.5 metro ang taas ng bawat isa. Kulang na 2.5 metro ang haba
ng bawat pakpak, kaya't 4.5 metro ang sukat ng mga pakpak buhat sa magkabilang dulo. 4.5 metro rin ang sukat ng pangalawang kerubin. Iisa ang sukat at hugis ng dalawa. 4.5 metro rin ang taas ng bawat kerubin. Inilagay niya ang mga kerubin sa gitna ng dakong kabanal-banalan. Nakabuka ang kanilang mga pakpak, at sa gawing labas ay abot sa dingding ng silid ang tig-isa nilang pakpak. Sa gawing loob naman, ang mga dulo ng tig-isa nilang pakpak ay nagtagpo sa gitna ng silid. Balot din ng gintong lantay ang 2 kerubin. Ang buong dingding ng templo, maging sa dakong kabanal-banalan at sa dakong banal, ay may ukit na mga kerubin, punong palma at mga bulaklak. Ang sahig ng templo buhat sa dakong kabanal-banalan hanggang sa dakong banal ay may balot na gintong lantay. May 5 sulok ang pinto ng dakong kabanal-banalan, at kahoy na olibo ang mga hamba niyon. Tablang olibo rin ang 2 pangsara, at may ukit itong imahe ng mga kerubin, punong palma at mga bulaklak. Ang mga pangsaray may kalupkop na gintong kapit na kapit sa mga nakaukit na larawan. Parehaba naman ang pintuan ng dakong banal. Kahoy na olibo ang mga hamba ng pintong iyon, at tablang sipres naman ang mga pinto. Bawat pinto ay may tigalawang panig na natitiklop. May ukit ding mga kerubin, punong palma at mga bulaklak ang mga pinto, at may kalupkop na gintong lapat na lapat sa mga ukit. Ang bulwagang panloob sa harap ng templo ay binakuran ni Solomon ng pader na may 3 hanay ng batong tinabas at 1 hanay na bigang cedar. 2 buwan ng 4 na taon ng paghahari ni Solomon nang ilagay ang mga pundasyong bato ng templo. 8 buwan ng taon nang matapos naman ang templo. Nooy 11 taon ng paghahari ni Solomon. Sa loob ng 7 taon, natapos ang buong templo ayon sa plano.